masigla at malalim na pakikipaglakbay sa Diyos. Ang tanong dyan, naglalakbay ba tayo? Ang sagot ay Amen. No? Saan ba tayo pupunta? Sino ba ang ating kasama? Kay Diyos. At paano tayo makikipaglakbay sa Diyos? Masigla at malalim. Kaya mga kapatid, ang unang bahagi ng aking sharing ay gusto ko kayong dalhin dun sa isang uso ngayong panahon ito. Ito siguro mga kapatid, narinig nyo na ito, no? Bagamat hindi pa natin alam, sapagkat bago pa lang sisimulan ng pag-uusap dito, pero ito yung narinig na natin, no? Ano po yung unang yon? Yung nais kong sabihin yon, yung salitang synodality. Narinig na po ba yon? No? Naalala ko si Father Gomer, kasi di ba kung matatanda ninyo, nung isang taon nagkaroon ng yung pagtatanong, yung form, di ba? Kinikwento sa akin ni Father Gomer, yung kura ng Mamatin. Nag-meeting daw sila ng PPC at ang sabi niya, may instruction galing sa obispo na gagawin natin yung mga activities patungkol sa synodality. Ang sabi ng isang member ng PPC, sino daw? Ano ba yung synodality? Mga kapatid, yung synodality, ito ay isang pangarap, no, ni Pope Francis. Ano bang ibig sabihin ng synod muna? Ito'y galing sa salitang Griego, dalawang salitang Griego. Yung una ay syn, na ang ibig sabihin ay magkakasama. At yung pangalawa ay hodos, ang ibig sabihin ay daan. Kaya nga't ang synodality, ibig sabihin nun, magkakasamang paglalakbay. At ito mga kapatid, ang gustong sabihin, at ito ang gustong makamit ni Pope Francis, yung tinatawag na synodality. At alam niyo mga kapatid, sa pagpapairal ditong synodality ito, ang unang attitude na itinuturo sa atin ng, sabi ni Pope Francis, ay listening. Listening. Pakikinig. Gaano ho ba mga kapatid kahalaga ang pakikinig? Mahalaga yon. Kasi alam niyo, di ba minsan kapag tayo'y may mga activities, ano ba ito activities na ito. Di ba sa activities may mga leader? Yung leader na nakakaalam ng lahat, at syempre yung mga members kinakailangang makinig sa leader. At alam nyo, yun ang pinakamahirap kapag sa isang leader. Kapag yung kanyang mga kasama hindi nakikinig, no? Kapag yung mga kasama hindi nakikinig, halimbawa, no, naalala ko doon sa isang pilgrimage sa Holy Land. Ang sabi nung leader, papasok tayo sa papasok tayo dun sa lugar kung saan si Kristo'y nagdasal sa Gethsemane. Sabi, siyempre, mga turista, mga bago pala, tingin niya. Nagsasalta yung leader. Ito sa Gethsemane, sabi ng leader, makikita ninyo yung pinakamatandang olive tree, puno ng olibo, na sinasabi yun ni 2,000 taon. Na ibig sabihin, nung time ni Jesus, nung siya nagdasal, nandun na yun. Kaya ganito wag tayo, dapat tayo sa loob, tahimik. Una. Pangalawa, wag tayong kukuha ng dahon doon sa puno. No, kasi masisira. Yun ay 2,000 years old na yun. Ay mga pilgrims. Nang pumasok sa Gethsemane, no? Sabi ng leader, ang dapat tahimik. Hi sister, kunan mo ako dito. Hi sister, kunan mo ako dito. Uy brother, selfie tayo dito. Uy father, selfie tayo dito. Tahimik.
Tapos, pagdating doon sa puno, doon sa 2,000 years old na puno, sabi, ito po yung puno na sinasabi ko. Yan ba yung puno? Kuha ng dahon. Dumating yung Pransiskano, yung nagbabantay na Pransiskano, no? Sinigawan yung mga pilgrims. Sinigawan, no? Kaya nga't ang nangyari, sa halip na nakapagdasal, lumabas ng Getsemani, nagalit sa pari, at umiiyak. Sabi, ito bang hulilan? Ito bang hulilan? Salit na ako'y makapagdasal. Ako'y napagalitan pa. Ano ang problema? Hindi nakinig. At ganyan mga kapatid, matututo tayo makipaglakbay sa Diyos kung tayo ay marunong makinig. Amen? Kasi kapag hindi tayo marunong makinig, at ang pinapahalagahan lamang natin ay yung ating sarili, mga kapatid, hindi tayo makikipaglakbay sa Diyos. Hindi rin tayo magiging masigla. Bakit? No? Sapagkat sasabihin magtahimik. Hindi ka nagtatahimik. Masigla ka ba nun? Malalim. No? Hindi ka nakinig. Paano mo may malalaman na ito pala yung lugar kung saan si Kristo nagdasal, ito pala yung pinakamatandang puno ng olibo. Bakit? Anong sa nagkamali? Sa pakikinig. Kaya nga, ang sabi ni Pope Francis, ang una na dapat nating matutunan para may sa buhay natin ang synodality ay yung pakikinig. Pero may pagkakaiba yung pakikinig sa narinig. No? Pero yung dalawang yon, katangian yun ng mga marites. No? Yung mga nakikinig, Yung mga nakikinig, yung mga marites, yung magagaling yan, Habang may nag-uusap. Kahit 5 metro. Yung pala yun. Ang lakas, Ang lakas ng dasa, Kaya nga siguro, pwede yung mga marites, pwede sa synodality, Kasi ang lakas sumagap, Ang lakas makinig, No? Patas nga po kami ng mga marites. Pero may narinig akong bago. Na tayo daw mga Kristiyano, dapat daw tayo maging mga marites. Gusto niyo bang ganon? Ang sabi kasi, di ba yung marites? Sabi siya marites ba? Yun mare. Ano ang latest? Yan. Yun yung mga chismosa. Pero may bago ngayon Mare, anong testimony mo? Amen? Dapat ganun tayo. No? Marites in a sense na hindi tayo mahihiya na ipahayag at i-share kung ano yung karanasan natin sa Diyos. Kaya nga sana yung dalangin ko sa inyo, no? Kayong mga charismatic, maging mga marites kayo. Hindi mga chismosa, kundi mga nagbibigay ng testimony. Amen? So, yun ang unang sinasabi doon. At ang sabi ni Pope Francis, tayo ay magkakaroon ng kakayahan na makipaglakbay hindi lamang sa ating kapwa kundi sa Diyos kung tayo ay marunong makinig sa Diyos. Kung tayo ay marunong makinig, saan? Dun sa ating kapwa. Kasi kapag ang pinapakinggan lamang natin ay yung ating sarili, mga kapatid, hindi tayo matututong sumunod sa Diyos. Dahil sarili lamang natin Kung sarili natin ating pinakikinggan, sasabihin natin, ang masusunod ay kung ano ang gusto ko. Amen? Kaya nga, yun ang una na dapat gawin natin. Gusto ba nating makipaglakbay sa Diyos? Amen? Una, makinig tayo sa Kanya. Pangalawa, sabi ni Pope Francis, pagdating sa synodality, hindi lang tayo dapat nakikinig, kundi tayo rin ay nagiging bukas sa ating kapwa. Kaya nga diba doon sa synodal consultation, hindi lang yung mga laging mga palasimba ang ating kinausap. Kinausap din natin yung mga nandun sa laylayan. No? Ang tanong nga doon, isa sa mga tanong doon sa question, ano ang gusto mong sabihin sa simbahan? At alam niyo yung question na yon, ang
laki ng pintong nabuksan. Kasi ang dami palang mga tao na maraming gustong sabihin sa simbahan. May isa doon, hindi siya pala simba. At nung siya tanungin, ano ang gusto mong sabihin sa simbahan? Ang sagot niya, sana po naman si Father ay pumunta naman dun sa aming lugar. Kita niyo yun? Yun ang matagal nang hindi naririnig. Pero dahil binigyan ng pansin yung mga tao na nandun sa laylayan, yung mga tao na hindi aktibo, narinig at nakita yung kanilang kalooban. Kaya nga, sa inyo sa charismatic, dapat ganun din ang gagawin natin. Hindi lang yung mga leader ang dapat binibigyan natin ng halaga. Ang dapat binibigyan din natin ng halaga ay yung mga kasama natin na mayroong mga papel na, halimbawa, kung may LSS, di ba, iba-ibang mga papel yan. Meron, anong tawag sa head ng LSS? Siya yung, sa Consilio, rector ang tawag dun, di ba? Moderator. Yan, moderator. Yan. Di yan yun. Tapos, di ba, may secretariat pa yan. Tapos, iba't ibang minsan, may worship, may, di ba, ganyan, Alam nyo, ang synodality, hindi lang tayo nakatingin sa taas, kundi tumitingin din tayo sa baba. Yung tagapagbuhos ng CR, yung tagapaglinis ng CR, ng mga facilities, yung ba'y ating napapahalagahan? Yung mga tagapaghugas ng pinggan, di ba? Yung mga tagapagsaing at mga tagapagluto, yung ba'y ating nabibigyan ng halaga? Ang synodality ay pagkilala saan? Doon sa contribution ng bawat isa. Na hindi lang tayo nakatingin doon sa leadership na sasabihin ay naku, kung walang moderator, walang LSS, aba, hindi ko pwedeng sabihin yon. Dahil kung walang tagapaglinis ng CR, aba, ay ewan ko lang kung may matira pa sa inyong mga candidates. Kung walang tagapaghain, kung walang tagapaghugas ng pinggan, ay ewan ko lang kung may matira pa doon sa inyong LSS. Kaya nga, sabi ni Pope Francis, ang synodality ay pagkilala saan? Doon sa mga tao na sa tingin, sa pamantayan ng lipunan ay hindi mahalaga. Pero kung titingnan natin, sila'y napakahalaga. Amen? Pangatlo, sabi ni Pope Francis, pagdating sa synodality, dapat tayo ay may tinitingnan. At alam niyo mga kapatid, itong synodality ito, sabi ni Pope Francis, ito ay hindi bago. Sapagkat kung titingnan natin, mula't mula pa ang simbahan ay naglalakbay na. At saan ba tayo pupunta? Walang iba kundi kay Jesus. So yun yung unang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Sa synodality, sa sama-samang paglalakbay, una, pakikinig. Dapat tayo hindi mga bingi. Marunong tayong makinig. Pangalawa, papahalagahan natin ang bawat isa at kikilalanin yung kanilang mga kontribusyon dun sa ating ginagawa. At pangatlo, dapat tayo nakafocus kay Jesus. Ang ikalawang pagninilay na gusto kong ibigay sa inyo ay pagdinilay sa isang quotation from the Acts of the Apostles. Kasi ang sabi nyo, masigla at malalim na pakikipaglakbay sa Diyos. So ang aking gustong ibahagi sa inyo ay galing sa Gawa, chapter 1, verse 8. Acts, chapter 1,
verse 8. At anong sabi doon? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Mga kapatid, ano yung kahalagahan nitong Gawa chapter 1 verse 8? Napakahalaga ho nito. Kapag pinag-aaralan natin ang Biblia, ang bagong tipan, ang Gawa ng mga apostol ay isa sa pinakamahalagang aklat na dapat alam natin. Bakit ho? Ano ho ba yung Gawa? Di ba meron tayong ilang ebanghelyo? Ilan ang Gospels? 4. Ano yung 4 na ebanghelyong yon? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ano ang sinasabi ng ebanghelyo? Ang buhay at pagtuturo, ministeryo ni Jesus. Ngayon, ang Gawa ng mga apostol, ito'y nagsisimula saan? Sa pag-akyat ni Jesus sa langit. No? At katulad ng ating narinig, yung sabi doon, sapagkat tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. Sa Gawa ng mga apostol, doon natin makikita kung paanong ang Espiritu Santo pumanaog sa mga alagad nung araw ng Pentecostes. Di ba? Mula sa pagiging takot, sila'y naging mga matatapang na tagapagpahayag. Mula sa mga lulugo-lugo na mga alagad dahil sa takot, sila'y naging mga masiglang tagapagpahayag ng mabuting balita. Kaya nga, ang sabi ng ilang mga dalubhasa sa banal na kasulatan, ang Gawa ng mga apostol ay yung tinatawag na Ebanghelyo ng Espiritu Santo. It is the gospel of the Holy Spirit. Amen? No, kaya kayo bilang charismatic dapat basahin ninyo ang Gawa ng mga apostol. No? Dahil doon natin makikita kung paanong sa pag-alis ni Jesus, sa pagbalik niya sa Ama, pumanaog ang Espiritu Santo at siyang naging lakas ng mga alagad sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga dito mga kapatid, no, sa ating binasang Gawa chapter 1 verse 8, sinabi rito ni Kristo, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at sa dulo ng daigdig. Tanong, bakit kinakailangan ng kapangyarihan ng mga alagad? Bakit? Kasi meron silang gagawin. Meron silang misyon. At meron ipinapagawa si Jesus sa kanila. Alam niyo, ako'y nanonood ng isang video sa Facebook. May tanong doon, bakit daw tayo mga Pilipino umiinom ng energy drink pero hindi naman tayo kumikilos? Di ba? Halimbawa, di ba, makikita mo yung iba. Anong iniinom? Cobra. Energy drink yun eh. Umiinom ng, anong isa? Red Bull. No? Kaulam ng Skyplex. No? Iinom ng Gatorade. Hindi naman talaga nagtatrabaho. Kaya alam nyo, yun ang medyo nakakapagtaka. Doon yung mga energy drink, nagiging mga nagiging juice. Pero tingnan nyo ha, ang sabi doon, kapag ikay umiinom ng ganun, kinakailangan ikaw ay kumikilos. Ang mga energy, ang mga kapangyarihan na hindi nagagamit, ano nangyayari doon? Nawawala? Hindi ho. Naiipon. Tingnan nyo, ang tanong, bakit tumataba?
Kasi kain tayo ng kanin, yung carbohydrates para sa ano yun eh, para sa energy. Tapos ang gagawin natin, pagkakain ng kanin, tapos sasabihin, ba't kaya ang laki ng tiyan ko? Di ba? Kasi may energy pero hindi ginagamit. At dito, sabi ni Jesus sa Gawa chapter 1 verse 8, at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. Amen? Ang kapangyarihan yon, mga kapatid, ay para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Amen? Kapag hindi natin ginamit ang kapangyarihan yon, ano ang mangyayari sa atin? Ano mangyayari? Mababaliwala yung bigay ng Espiritu Santo. Masasayang. Okay? Masasayang. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan at ang kapangyarihan ito ang magbabago sa atin. Anong sabi dito? Kayo ang magiging mga saksi ko. Ano po ba, sister, ang ibig sabihin ng saksi? Ha? Witness. Pinigis nyo lang eh. Ano pa ang sabihin ng saksi? Mga tagapagpatotoo. Pero alam niyo mga kapatid, kung ito babasahin natin sa salta, do sa original text, sa salitang Hebreo, sa salitang Griego, alam niyo kung ano makikita natin yung word na saksi? Martires. Doon ang saksi, martir. Si Martires, Cavite ho yun. Ang isang saksi ay martir. Martir. Ibig sabihin, mga kapatid, ano ba yung martir? Sino yung mga martir na kakilala nyo? Ay, yung kapitbahay ko martir kasi yung asawa niya laging lasing, pinagtsatsagaan. Hindi ho yung martir na yun ang ibig ko sabihin, ha? Sino yung mga kilala nating martir? Yung mga santo. San Lorenzo Ruiz, sino pa? San Pedro Calungsod, sino pa? Sino pa? Ha? Santa Agnes, Santa Cecilia. Buhay, hindi ho saksi yun. Saint Bernadette. Sino pa? Ha? Ngayon, mga kapatid, ang tanong dyan, bakit sila tinawag na martir? Ano yung bakit? Sapagkat yung ilan sa kanila, pinugutan ng ulo. Yung iba sa kanila, binalatan ng buhay. Yung ilan sa kanila, pinakain sa leon. Yung iba sa kanila, sinunog ng buhay. Ang tanong, dahil lang ba doon sa paraan ng kanilang kamatayan, martir na sila? Oo, hindi. Hindi. Ang sabi ni San Agustin, ang pagiging martir ay hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa dahilan. Bakit ba sila pinugutan ng ulo? Ay di dahil kay Kristo. Bakit sila binalatan ng buhay? Dahil kay Kristo. Bakit sila sinunog ng buhay? Dahil kay Kristo. At yun, mga kapatid, ang dahilan kung bakit sila'y tinawag na martir. At ang sabi ni Kristo, kayo ang magiging mga martir ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa dulo ng mundo. Father, ibig ba sabihin, magpapapugot din ako ng ulo? Aba, ay ko yun ang hinihingi. Bakit hindi? Pero mga kapatid, ang sinasabi rin dito ay yung isa pang aspeto ng pagiging martir, yung essence ng pagiging martir. At ano yun? Na ikaw ay magiging tagapagpahayag ng mabuting balita ni Jesus. At paano mo gagawin yun? Sapagkat pagkakalooban kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo. Kaya nga't dito pa lang sa dalawang ito, makikita na natin
yung dahilan ng ating pakikipaglakbay sa Diyos. Una, binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para tayo'y makapaglakbay. Pangalawa, tayo ay ginagawang mga kapani-paniwalang mga saksi ng mabuting balita ni Kristo. At alam niyo mga kapatid, ano yung isang katangian ng pagiging saksi? Paano ang isang tao ay nagiging saksi? Halimbawa, balik ulit tayo sa mga chismosa. Sasabihin, ay nakita ko si ganito, no? May kasamang lalaki, ang landi talaga. Kumalat ngayon. Ito pala, may kwento. Alam niyo ba yung kwento ng dalawang manang? Yung kwento ng dalawang manang? Meron daw dalawang manang nagsimba. Ngayon, itong dalawang manang na ito, pagkatapos ng misa, dumaan sa may kumbento at sabay na patingala at nakita, aba, ay sa kumbento ni Father ay may duster, may lampin, may damit ng babae. Nako, tumakbo ang mga cells ng utak. Sabi ng dalawang manang, bakit may ganyan si Father? Ay nako, meron niyang babae, may lampin pa, meron niyang anak. Kaya ang ginawa ng dalawang ito, ipinangalat sa buong bayan. Si Father ay may ibinabahay na babae at anak. Kumalat ang balita, nakarating sa obispo. At ang obispo, sabi ng obispo, papatawag ko si Father. Tinatawag ang pare, at ang sabi ng obispo, Father, meron ka bang gustong sabihin sa akin? Meron ka bang gustong aminin sa akin? Ang sabi ng pare, alam niyo, Bishop, aaminin ko na ho sa inyo. Doon sa parokya na pinagdalhan niyo sa akin, ako po'y hirap na hirap. Karaniwan, ako po'y lungkot na lungkot. At kinakailangan ko po ng libangan. Yung Bishop, mukhang totoo nga. Sige, magpatuloy ka. At alam niyo pa, Bishop, yung parokya na pinagdalhan mo sa akin, napakaliit ng kolekta. Ang mga tao kung magbigay, kakaunti. Kaya nga ako'y hirap na hirap. Kaya nga dahil dito ako'y nalulungkot at ako'y hirap na hirap. Ako ho'y napilitan na tumanggap ng labada. Yung pala, kaya may duster doon. Yung pala pare, nagtumatanggap pala labada. Ay nachismis na may babae at may anak. O tanong, yung bandalawang manang na yon, yung ba'y mga saksi? Hindi. Bakit? Sapagkat hindi totoo yung kanilang ipinangalat. Ang saksi, mga kapatid, tatandaan natin, kanilang nakita, kanilang narinig, at kanilang naranasan sa kanilang buhay. Kaya nila pinatototohanan. Amen? At dito sinasabi rito, kayo ay magiging mga saksi ko sa mabuting balita. Ibig sabihin nun, sa iyong pagiging kamanlalakbay ng Diyos, kinakailangan naranasan mo si Kristo. Amen? Nabit mo siya, na-encounter mo siya ng personal sa buhay mo. Amen? Yun ang ibig sabihin ng pagiging saksi. Hindi yun sa dahil, ay, narinig ko lang. Hindi. Bakit? Sapagkat kung narinig mo lang at hindi mo naranasan, hindi ka kapanipaniwala. Amen? At yun ang sinasabi sa atin. Kayo ang magiging mga saksi ko. Saan kayo magiging saksi? Sabi ng Acts, kayo ang magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Huda at Samaria, at sa dulo ng mundo. Ano ba yung Jerusalem? Hindi ba dito nabuo yung unang simbahan? Hindi ba dito nangyari
yung sentro ng ating pananampalataya, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya nga, ang mga alagad sa Jerusalem, pwede natin sabihin, yung Jerusalem, yun yung pinaka-ubod o core. Okay? Judea at Samaria. Yung Jerusalem, yun po ang sentro ng Judea. At yung Samaria, ano yung Samaria? Ito yung lugar, ito yung rehiyon na kung saan kaaway ng mga Hudyo. Dulo ng mundo, mas malawak. At alam niyo mga kapatid, kung anong tinuturo nito? Na sa ating paglalakbay, sa ating pag-usad, kinakailangan lagi tayong nasa Jerusalem. Ibig sabihin, mga kapatid, meron nandun tayo sa sentro, sa origin. Hindi tayo dapat nawawala sa origin. Samaria. Sabi ko sa inyo yung Samaria, yan po'y kaaway ng mga Hudyo. At kung babasahin natin ang Gospel, may mga pagkakataon na si Kristo hindi tinanggap ng mga Samaritano. No? Kaya nga di ba may Good Samaritan? Kasi gumawa siya ng isang bagay na hindi karaniwan sa isang Samaritano. Anong sinasabi nito sa ating paglalakbay? Na sa ating paglalakbay, kinakailangan nating i-consider yung mga bagay na hindi tayo komportable. Yan ang simbolismo ng Samaria. No? Kasi minsan ganun nangyayari sa inyo, nangyayari sa atin. Okay tayo kapag masaya. No? Kapag trabaho na, unti-unting nawawala. Di ba? Sasabihin nung leader ninyo, "Oh sige, teamwork tayo, teamwork." Ano nangyayari sa teamwork? Yung leader, yung karamihan, sila yung team. Pero pagdating na sa work, nag-iisa na. Ito yung sabi ng teamwork eh. Di ba? Kaya, ibig sabihin ng mga kapatid, para tayo maging mga tunay na saksi ni Kristo, kinakailangan lalabas tayo doon sa ating tinatawag na comfort zone. Halimbawa, may LSS. Sasabihin sa'yo, "Sister, pwede bang ikaw muna ang runner? Pag may mga bibilhin, pwede bang ikaw ang assign?" Bakit ako gagawin runner? Ako'y ganito, ako'y sanay na ako'y lagi nakaupo at ako'y taga-utos lang, tapos akong utusan ngayon. Kung gusto mo maging tunay na saksi, dapat matuto ka rin na maging inuutusan, hindi lang ikaw ang taga-utos. Amen? Ba't malakas ang reaksyon doon? Diba? Minsan ganun tayo eh. Kaya hindi nagiging maganda at maayos ang ating paglilingkod. Bakit? Sapagkat lagi tayo nandun sa ating comfort zone. No? Lagi tayo nasa ating comfort zone. Hindi. Ang paglilingkod kay Jesus, ang pagiging saksi ni Jesus, lalabas tayo sa ating comfort zone. Pupunta tayo sa ating mga Samaria. Hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang sa dulo ng mundo, ibig sabihin ng mga kapatid, na ang mabuting balita kinakailangan kumalat. Anong tawag natin dun sa regalo ng Espiritu Santo? Anong tawag natin sa gifts of the Holy Spirit base sa Bible? Ano? Gift of tongue, isa lang po yun. Gift of healing. Pero anong tawag natin dun sa lahat sa kabuuan yun? Ang tawag po dun sa Bible ay charisma. Charisma. No? At ang kaloob ng Espiritu Santo, ang tawag doon ay charisma. Kaya nga pag sabing charismatic, ibig sabihin nun ay tinatanggap ang charisma. Tinatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo.
At ano yung mga kaloob ng Espiritu Santo? Binanggit nyo na. Gift of tongue. Gift of interpretation. Gift of healing. Gift of wisdom. Gift of knowledge. Gift discernment. Marami. At ano mga kapatid ang ibig sabihin sa pagpunta sa dulo ng mundo? Ang ibig sabihin nun, kinakailangan yung regalong tinanggap mo, yung karisma na tinanggap mo mula sa Espiritu Santo para sa pagpapahayag ng mabuting balita, kinakailangan ito ay ibabahagi. Amen? Kapag ang karisma ay ikaw lang ang nakikinabang, baliwala yun. Halimbawa, pinagkalooban ka ng gift of tongue. Pag nagpe-praising, pagkatapos nun, paglabas mo ng charismatic, puro paninira sa kapwa naman ang iyong sinasabi. What is the meaning of the gift of tongue if after na ikaw ay mag-gift of tongue, ang lalabas sa bibig mo, puro mga basura? Di ba? Baliwala. Binigyan ka ng Diyos ng gift of wisdom. At pagdating ng gift of wisdom na yun, tinanggap mo, sabi siya, Sister, baka pwede ka naman mag-share. Ay, ayaw ko ho, mahihiyain mo kasi ako. Paano binigyan ka ng wisdom? Kung binigyan ka ng gift of wisdom, dapat sabi, Sister, pwede ka ba mag-share? Oo, mag-share ako. I-share ko kung paano ko naranasan sa buhay ko ang pagmamahal ni Jesus. Yun ang gift of wisdom. Hindi mo sinasarili. Kaya nga kung iisipin natin kung itong mga apostol na ito, sinarili nila yung kanilang mga gifts, abay sa palagay ko, baka hindi kumalat ang Kristyanismo. Pero dahil sila ay naging generous sa pagbabahagi ng kanilang tinanggap sa Espiritu Santo, ang mabuting balita, ang misyon, ay nagkaroon ng kaganapan. Kaya nga mga kapatid, masigla at malalim na pakikipaglakbay sa Diyos. Ano ba ang ibig sabihin nun? Una, tandaan natin na ang pag-alis natin, ang paglalakbay natin ay may dahilan. At ano yung dahilan na yon? Ang ibahagi ang mabuting balita ni Kristo sa lahat. Minsan natatakot tayo. Kasi kapag nagsasalita tayo tungkol kay Kristo, maraming mga hadlang. Maraming hindi maniniwala. At maari yung ating ginagawa ay hindi maging matagumpay. Marami tayong bashers. Sasabihin mo, Sister, pwede ka bang sumali sa amin sa LSS? Nako! LSS, yung ugali mo hindi mabago. Pag narinig mo na yun, ay oo nga, titigil na ako. Huwag. Bakit? Ang pinili ba ni Kristo yung mga perpekto? Hindi. Sa halip, ang ginagawa ni Kristo, yung mga hindi karapat-dapat, kanyang pinagiging dapat. Sino ba sa atin ang karapat-dapat? Wala. Pero dahil nasa sa atin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at meron tayong misyon, kinakailangan nating umalis at makipaglakbay sa Diyos para ang mabuting balita kumalat sa lahat at ito ay mabatid ng lahat. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Sapagkat tatandaan natin na ang mabuting balita ay walang iba kundi ang mabuting balita ni Jesus. Kaya kung ito'y kay Jesus, bahala siya. Bahala siya. Ang tagumpay ng Ebanghelyo ay wala sa atin. Bagamat meron tayong mahalagang papel sa pagpapahayag nito, ang tagumpay ng Ebanghelyo ay na kay Jesus.
Ang dapat na ginagawa lamang natin, matutong makinig, makipaglakbay kay Jesus, at gawin kung ano ang kanyang ipinagagawa sa atin. Kaya nga mga kapatid, katulad ng nangyari sa gawa ng mga apostol sa Acts of the Apostles, ang mga apostol, matapos nilang tanggapin ang Espiritu Santo pagkatapos ng Pentecostes, ay pumayo sa iba't ibang panig ng daigdig. At yan ang dahilan kung bakit Kristiyano ka ngayon. Sapagkat ang mga alagad nakipaglakbay sa Diyos ng may kasiglahan at pinalalim ang kanilang paglalakbay sa pamagitan ng kanilang pananampalataya at sa pamagitan ng kanilang karanasan sa presensya ni Kristo. Kaya nga, mga kapatid ko sa charismatic movement dito sa ating diocese, halina, makipaglakbay tayo sa Diyos. Maging mga saksi tayo na sa atin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ikalat natin ang paghahari ni Kristo sa mundo. Amen.